understand that you earlier mentioned that you do not want to dignify statements from former ACOB. Hold on. Sabi ni Bliss Sedeño Miranda, si Jojo Cadiz ay nandito sa Negros Occidental, kapitbahay ni Rowena Guanzon, Cadiz City. Walang iya ka. Kala ko naman talaga totoong si Jojo Cadiz. Cadiz City pala. Uy, pero yung mga member ng press corps ngayon, magagaling ha? Mga kababayan, hindi katulad ni, sino ba yon? Yung sa Net 25. Tingnan nyo kung paano, ang kaibahan nitong mga bagong member ng press corps, mga kababayan, at itong si Eden Santos ba yun? Ng Net 25. Ibang-iba talaga. Tingnan nyo, matatalino. The way she speaks, mga kababayan, tapos very clear ko yung tanong at hindi po ito yung tanong na paulit-ulit na kahit nasagot na, na common sense lang, alam mo na yon, pero tinatanong mo pa kahit wala pong relevant. Di ba? Ito, tingnan nyo, pakinggan nyo maigi. For the last question, Kat Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Mr. President. Sir, we understand that you earlier mentioned that you do not want to dignify statements from former ACOB. You do not want to dignify statements from former ACOB Bicol Party List Representative Zaldico, but he came out with a recent video claiming that you receive over 50 billion, if I'm correct, in kickbacks. We know that you don't want to respond to this anymore, but the public begs for your answer. How do you actually convince the public that in this battle of he said versus you said, how do you convince the public that you are the more credible side of the story, and how do you respond to his allegations directly? Well, look at the quality of the statements. Alam mo, mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit. Ito tawa. Tawa ko kay Paolo Bongbong Marcos. Mga kababayan, parang anyone can go online and make a story. Diba? Totoo naman eh. Mga kababayan, sumpaan mo. Umuwi ka. Ulit. But there's it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Tama. Harapin niya yung mga kaso niya. Tama. Kung meron siyang gusto sabihin niya. Tama. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan, but come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Oo. Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Boom! Sa pool. Mga kababayan. Diba? Ganito lang yan eh. Sa mga kababayan, kung sa korte, diba, ebidensya ang kailangan. Diba? Tama po. Pero, mga kababayan, sa mata po ng tao, okay? Sa mata po ng tao, kapag ang isang flight risk, ang isang nagtatago, yung isang tao na hindi makaharap, hindi makauwi sa sariling bayan, okay? Paharapin ang mga asunto, ang mga aligasyon, isa lang ang iisipin. Diba? Matik, mga kababayan, ang iisipin, ikaw ay guilty. Admittance of guilt ka agad, mga kababayan. Sa court of law, sabi ko nga sa inyo, ebidensya ang kailangan. Pero dito, mga kababayan, sa korte, ng mata ng mga tao, kapag nakita ikaw ay nagtatago, may resistance ka, tapos yung tipong bintang ka lang ng bintang, wala ka naman ding resibo na maipakita, sasabihin sa'yo ng tao, ikaw ka agad ang guilty. Sasabihin ng tao, mga kababayan, ay, wala yan, sinungaling yan. Tama? Diba, Lars, gitarista? Lars J, gitarista. Wala namang ibang iisipin ng tao eh. Bakit hindi mo kayang panindigan? Sabi ko nga po sa inyo, ganito lang yan. Kung wala ka pong kasalanan, at the very beginning, mga kababayan, na ikaw ay tinanggal bilang chairperson ng appropriation, ang unang magiging reaction mo ay kailangan, mga kababayan, magalit ka. Diba? Tapos,
reaction mo, lalaban ka. 'Di ba? Mga kababayan, tama? Magagalit ka, lalaban ka, at the same time, mga kababayan, ipagtatanggol mo yung sarili mo. Hindi ka lalayas basta-basta sa pwesto mo. Maninindigan ka. Pero look at what happened. Lumipad si Saldico. Oh. 'Di ba? Totoo naman eh. Totoo yung sinabi ni PBBM, malinaw na malinaw 'yon. O sabi nga ni Baby Boom, panis kayo kay PBBM, unlike Sara, nagtatago sa likod ng mga senador at justices na appointed ng tatay niya. Si PBBM hindi nagtatago, sabi ng mga DDS, mga kababayan kanina sa isang post. Sabi, paano hindi ka magtatago? May immune ka eh. May immunity ka eh. Tama kayo dyan. May immunity ang Pangulo. Pero, mga kababayan, di ba? Kahit may immunity ang Pangulo, kung kayo naman, kung meron talagang malinaw na katibayan na nagsasabi, korap ang Pangulo, ang Pangulo ay magnanakaw, at siya talaga ay nagpalabas, nag-insert, at nangurakot ng bilyon-bilyon, pwede nyo siyang pabagsakin. Pwedeng manawagan ulit, di ba? Via people power. Pero mga kababayan, dahil nga puro kasinungalingan, puro katarantaduhan, yung mga pinagsasabi at hindi naman kayang panindigan, puro dakdak lang sa social media, puro paratang, wala po yan. Sa rule of court, sa korte, hindi yan tatayo. Diba? Hindi yan tatayo. Hindi yan gugulong, mga kababayan. Kita nyo nga, yung nag-iisa nga na nagtuturo dito kay dating Speaker Romualdez, na sabi ni Marcoleta ay most credible witness. Nasaan na ngayon? Ginulpi daw ng mga Marines. Tinorture daw ng mga Marines. Sabi ni Mike Defensor. 'Di ba? Magaling magturo, wala namang ebidensya. Kaya ngayon mga kababayan, ang Pangulo talagang natututo tuloy sumagot eh. Natututo tuloy mambara eh. Totoo. 'Diba? Simpleng-simple lang 'yung sagot niya eh. Bakit sila nagtatago? Bakit ako? 'Di ba? Sabi ni Pangulo, mga kababayan. Nandito lang ako eh. Hindi naman ako nagtatago. At saka, mga kababayan, iisipin mo na lang Sabi niya, ipapapatay. May nabalitaan ba kayo na pinapatay ni PBBM? May nabalitaan ba kayo, mga kababayan, na kalaban niya sa politika or kumalaban sa kanya, pinapatay niya? Wala ata ako nababalitaan eh. Hindi kagaya dun sa kabilang kampo na kapag kinalaban mo, for sure, mga kababayan, may mangyayari sa'yo. Diba? Ililibing ka 6 feet below the ground. Kung hindi naman, isisimentohin ka. Kung hindi naman, mga kababayan, anong gagawin sa'yo? Ipapa-sniper ka. Ang dami nga dyan, ibiruin nyo BP Sara. Yung mga kalaban niya na iba, pwede naman niya kung tutuusin gawin yun eh. Pero may nabalitaan ba tayo? Wala. Kasi, ang Pangulo natin, sumusunod sa rule of law. Sumusunod sa due process. Sabi ni Baby, dapat nakikinig siya sa iyo, boss, para matuto pa siyang mangbalagbag. Wag sa SOCMED magparatang si Saldi Corakot. Umuwi siya, patunayan niya kung totoo ang akusasyon niya, duwag lang si Saldi Corakot. Totoo, mga kababayan. Hindi naman pwedeng gamitin yung pahayag na yan eh. Diba, hindi yan pwedeng gamitin. Pag yan ginamit pa ni Marcoleta, ewan ko na lang. Mga kababayan, katarantaduhan talaga ng isang abogadong kagaya ni Marcoleta kapag ginamit niya pa statement na yan ni Saldico.
lagay sa sako, hulog sa lake. Kasi ganito yan, mga kababayan. Unang-una, ganito. Kung may intention si PBBM na ipapatay siya, right before, mga kababayan, na umusok ang issue na to, dapat noon pa. 'Di ba? Ginawa na siya ng hindi maganda, mga kababayan. Pero wala eh. Wala talaga. Magkaiba si PBBM at si Duterte. Nakita nyo naman kung gaano po yung pagiging professional, yung pagiging mahinahon, at yung kagustuhan at pagmamahal ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga tao, sa mga Pilipino. Diba? Hindi kagaya ng mapagkunwari na mahal daw nila ang Pilipinas. Nung namayagpag ang bagyo, hindi mo naman nakita na tumulong. Diba? Ang ginagawa, ano yun? Nakita pa kung saan. Na parang nag-swimming pa ata, nagliwaliw. Oh. Talaga may immunity crux virus at ang injection niyan ay Epitrin 500, sabi ni Blesidenio Miranda. Gusto na nga gamitin ni Marcoleta yan sa Blue Ribbon Committee, hindi ba? Gusto niyang gamitin, kaya lang wala naman makikinig sa kanya eh. Katangahan lang talaga, mga kababayan. Oh, di ba? Inopen niya yan eh. Nung unang naglabas ng video si Saldico. Gagamitin ni Marcoleta, sabi niya ganun. Alam natin, may ganun pa siya.